Hello mga ka-builders, good morning. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. So ngayon nandito tayo sa sasakyan. Actually mga ka-builders, hindi tayo makapag-focus sa pag-vlog araw-araw. Kaya itong ihatid ko po sa inyo, yung content nito ay ito po ay isang bungalow house. Full renovation po. Dinimulis natin yung yung dating bahay, 1990 na bahay. So ang ginawa natin, dinimulis natin yon at tapos i-remodel po natin. Ayan. So bago po ako magpatuloy, shoutout muna ako sa aking mga subscriber, kay Sir Lee. Tapos dito po sa may-ari ng bahay na to, ay Ma'am Chie, Sir Cyril. Shoutout ako sa inyo. Kamusta po kayo? Ingat-ingat po. So ito na po yung bahay ninyo. So ngayon halos nasa magdadalawang buwan na po tayo ng ating trabaho rito. So kaunti na lang, makikita nyo na po yung inyong pinaghirapan natin dito. So ito na po, at ihatid ko na po muna sa inyo yung kalahating bahagi ng project namin, o yung finish project ng unit na ito. Ayan. So tara po. Ayan mga ka-builders, ito na nga po. At kung nakikita niyo po, bungad na bungad pa lang po. Talagang lumang-luma na siya. Ayan po yung kanyang harapan. Dating harapan po ng bahay. So kung makikita po ninyo, kahit na yung gate sinauna pa. Tapos ito, at kami po ay nakapagpa-deliver na ng ito po yung halos pangalawang araw namin dito. Binaklas na namin yung kesame. Ayan, kung makikita po ninyo yung dating bahay, binaklas namin ang kesame, tinibag na rin namin yung ibang parte. So kung makikita po ninyo yung gawa po nung araw, puro kahoy. So wala pa pong gumagamit ng bakal. Ayan, kita nyo, wala pa pong anay. Kung makikita po ninyo, ito yung mga posisyon, mga pwesto na gagawin natin dito. Ayan, ito yung kanilang CR dati. Ayan. So yung part na yan tinibag na natin, dahil bintana lang po nakalagay dyan, dating kainan nila. So ito po ang gagawin natin dito. Ito na po yung magiging living area at saka yung dining area nila. Dahil po dito sa part na to magkakaroon naman tayo ng, dito na yung magiging kusina. Yan na po ang kusina nya. Tapos magkakaroon tayo ng isang maliit na bar counter, mini bar counter. Yun. Tapos dito naman, dun sa dulo na yun, yung kanyang CR. Ayan po. So kung makikita po ninyo, itong dalawang bahay na magkadikit na to, ay isa lang po ang may-ari. Pero dahil nga inuna namin tong gawin, ayan, halos talagang tinibag na namin lahat. Itong mangyayari dito, ididiretso na po namin yung bubong yan. So isang trusses na po mangyayari dyan. Ayan. Yan pong mga kahoy na yan, talagang solid na solid mga ka-builders. Wala kang talagang pwede mo pang gamitin dahil sa tangdanan nito, tapos at saka magulang yung matibay yung kahoy niya. So ngayon mga ka-builders, ang ginawa namin, inuna namin sirain muna itong part ng likod, dahil magtataas po kami ng firewall dito sa likod, dahil ang slope po ng bubong nito is papunta na po doon sa harapan, para kung magkaroon naman ng problema, yung alulod niya hindi mahirap. Kasi kung dito pa sa likod manggagaling o papunta sa likod yung bubong niya, yung slope ng bubong, ay mahihirapan po tayo dyan pag oras na nagkaroon ng problema, lalo na sa alulod. Kaya ang ginawa namin, tinaas namin yung likod. Ayan, kung makikita po ninyo, tinaas namin yan ng halos sa 7 hollow block, para po tumaas yung elevation ng bahay. Ayan. So kung nakikita naman po ninyo,
So yung slope niya dito na magkakaroon siya ng inner gutter na concrete ang gagamitin namin. Yan. So ito, yung harapan na to, halos hindi magbabago, pero magkakaroon ng ibang design. Tatanggalin natin lahat ng bintana na yon. At dito naman sa taas sa loob, itataas natin yung trusses niya. Puro bakal na ang gagamitin natin dyan. Dahil itong mga kahoy na to, sa totoo lang, kung mayroong bibili, napakaswerte nyo. Ang antibay, walang kaanay-anay po. Wala hong anay yan. Napakaganda ng kahoy, napakatigas. So yan mga ka-builders, kung makikita po ninyo ang itsura ng gagawin namin dito. So ito lahat, titibagin po namin lahat yan. Lahat po ng concrete na nandito sa loob, ang maiiwan lang po dyan yung bakod property po ng yung pinakaasintada po sa property. Kasi hindi na po tayo pwedeng gumalaw doon, baka magkaroon ng problema doon sa kabilang side. So mahirap na. Okay lang sana kung gagawin itong dalawang palapag. Ang mangyayari dyan talaga, magpa-foundation tayo ng isang malalim. So palibasa nga po, may mga foundation na to, yung dating bahay. Kaya ang gagawin natin dito is itataas na lang po yung kanilang asintada. Ayan. So magbibiga rin tayo rito sa part na to, para doon sa pag-aasintada doon sa kabila, tapos magpuposte. Ayan, ito na nga po mga ka-builders. Ito na po yung resulta ng isang buwan namin na trabaho. Ayan. So yung dati niyang Puso Negro, tinibag na po namin yung tinakpan. Ibig ko sabihin hindi na namin pagaganahin. So kaya kami naghukay na po ng panibago, gawa nga po ng kailangan safe na nung wala na kami maging problema pag dumating ang araw na gagamitin pa namin yon, na hindi na po pwede talaga. Kaya panibagong linya naman ng Puso Negro ang gagawin namin. Ayan. So mga ka-builders, dun sa sulok na yon, yung po ang CR, tapos dito sa may bandang gitna magkakaroon ng laundry area at saka isang kwarto, guest room. Ayan. So yan mga ka-builders, etong part na to, magkakaroon dito ng guest room at kitchen na dito sa susunod na part na yon. So ito pong buong hallway na to, magiging terrace na pula, magiging ano na po yan, living area. So ayan, nagtutubig na nga po. Yun mga ka-builders. So dito naman tayo sa bubong. Kung nakikita po ninyo, ang haba ng aming roofing, yung pagbububong na namin. So sinusukat po natin dyan yung gagamitin natin flashing para mas maina, mas malapad yung flashing nya. Ayan. Sinabayan na rin namin ng insulation para kahit na papaano malamig na sa loob. Kasi alam nyo naman po na yung buong property ay tinakpan na natin lahat. So wala nang init na lalabasan, kaya kailangan may insulation pa rin bilang suporta. So mga ka-builders, ayan, at nilatagan muna namin ang bubong na wala pang insulation dahil marami pa kaming dapat na baka mag-uulan, alam niyo naman po. So sa pag-uulan apektado yung trabaho namin. So ayan po mga ka-builders, at lapat na po yung aming bubong, naglalagay na ng mga flashing. So itong inner gutter, yan, concrete po yan. Ayan yung inner gutter namin. Yan. So ayan na mga ka-builders, at may insulation na siya. Yung aming Puso Negro, ready na. So ayan, magpaplatada na po dyan. Tapos mga ilang patong pa, mga 3 patong pa po yan. So ngayon mga ka-builders, kami nasingit na, nagkikesami na kami mga ka-builders. So ayan,
So, ko muna sa pakita inyo ko na yung rin part po na sa ito. inyo yung loob niyan At, at saka yung abangan finish niyo po dito sa harap. yung kasunod Yan, na video man. nito, dahil doon sa papunta na po kami sa pag-finishing at saka yung pagkikesame. So pansamantala ipapasilip ko na rin po sa inyo yung mga iblang part na nakisamihan na at saka nalagyan na namin ng partition. Nang sa ganun sa susunod magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung magiging kalalabasan ng aming project. Okay po. So tara, silipin niyo muna natin. So mga ka-builders, hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Bye-bye!